Meron kasing konsepto lagi na ang Estado, ang DSWD, ang local government units, tumatayong mga magulang sa mga tao na hindi kaya depensahan ng kanilang mga sarili, katulad ng mga kabataan. Sa ganito mga pagkakataon, pumapasok ang Estado bilang magulang. In this case kasi, bagamat may magulang siya, yung magulang niya mismo ang suspect. Meron nga po akong boyfriend na foreigner. Meron na po silang nabasa doon na conversation namin na na-involve na po yung pangalan ng anak ko. Paano na-involve yung anak mo doon sa conversation ninyo ng foreigner? Nabanggit nga po yung pangalan ko na pwede daw po ba yung anak ko po daw yung gagawa ng masturbation na words po. Alright, nasa pangangalaga ngayon DSWD ang anak mo na 9 years old na tinanggalan ka ng karapatan. Meron na silang alam at na-monitor, maaari sa Messenger, sa Facebook, na sangkot yung pangalan ng anak mo na 9 years old na kung saan ikaw at ang boyfriend mo Australiano nag-uusap na maaari sa Australia siya. So, hindi ko alam kung anong pag-uusap. Titingnan namin kung anong magagawa namin, tatrabahuin namin, ha? Okay, maswerte ka, nandito ako. Ano yung gravity, anong bigat ng pag-uusap na naging dahilan at sangki na nagawa ng DSWD kunin ng anak mo? Mag-iimbestiga kami, ano ba talaga? Eh, tatabi kita. Kasi gusto ko maintindihan ano ang nagtulak sa DSWD manghimasok gamitin ang batas. So, ang mga kabataan kung protekta ng Estado to investigate further. Okay, tutulungan ka namin. Yung 100 pesos po, napakalaking bagay na sa akin yun ng time na yun. Ako nanay, ako tatay. Wala akong pera. Yung mga anak ko, bibilang ko lang yun ng sabon. Tinitipid ko yan. Ganun po, mahirap po. Totoo lang. Yung mga anak ko po is lumaki po ng ganyan na hindi po sila katulad ng ibang bata na mama, gusto ko ng ganito. Kung ano lang po yung way ng living namin, yun lang po. Ba, may extra akong pera. Pag na may nagpapalabas sa akin, ayun, pinapakain ko sila sa TV. Para sa akin, masaya ako na araw-araw nakaka-survive kami. Hindi dapat dahilan ang kahirapan para gumawa ka ng isang labag sa batas. Pero yung isasakripisyo mo ang pagkatao or psychological health ng sarili mong anak para lang kumita ka ng pera nang hindi nahihirapan, hindi tama yun. It's a crime because there is a law prohibiting it. Ito yung ating RA 11930. Karoon ako ng cellphone na ganyan, touchscreen, lockdown, pandemic. Kasi cellphone ko nun keypad lang eh. May dumaan doon na dating site, Filipino Cupid po. Nabasa ko yung mga comment, ay dyan ko na-meet yung boyfriend ko, ganyan. Legit yan na dating site. Tapos meron doon Filipina na nakapag-asawa nga ng ganyan, foreigner. So, ginawa ko, sumali po ako. May nakilala po akong Australiano doon po sa dating site. Nag-hi po yata siya doon sa akin. Sabi ko, hi, I'm from Philippines. Nag-usap na po kami. Parang naging to know each other na po kami. Ganun po. Dating site yan.
Pag once nagsabi ka na agad ng totoo mong pangalan, hahanapin yan sa social media. So na-expand yan, nalalaman kung anong background, lalo na may mga pictures doon. So sa pictures, nakikita kung may anak, may kapatid, o may kasama sa bahay na pwede nilang ma-exploit. Dahil nga po ang mga ganyang abuser or perpetrator, kinikasing nila yan, inaalam talaga nila yan, pinoprofile nila yung tao. Ano ba ang meron sa biktima? Meron ba talagang bata dyan na pwede nating gamitin? Ganun po nagsisimula yan. Magagaling po yan, hindi naman po yan mga simpleng tao lang. 2 steps ahead po yan. Siya ng plane ticket po. I arrived Manila on April 9. Nung unang kita namin, kinaraga niya yung bunso ko. Yung dalawang anak ko talaga agad yung niyakap niya. May dala-dala pa pong yung kartulina po na sulat na "Welcome to Philippines, Papsi", ganyan. Tapos may dala silang flower. Doon po kami nag-rent sa condo. 21 days kami doon. 4 po kami. Na-build na po talaga yung relationship namin nung unang bisita niya. Hindi lang ako yung pinapakitaan niya ng okay, pati rin po yung anak ko. Binibilang ko sila ng sapatos, damit, mga bagong bag, ganun po. Pero sa akin niya, hindi masyado eh. Sa mga anak ko talaga man. Siya po nagpo-provide lahat. Na pagbisita niya is lalo na po talaga nakalapit yung loob ng mga anak ko sa kanya. Etong mga dayuhan na lumilipad, lalo na itong mga perpetrators na to, lumilipad yan kasi naghahanap yan ng bawat opportunity. Paglipad yan, unang makikita niyan, malaking pamilya pala to. May mga bata. Ito ang target ko. Palalabasin ko, mahal na mahal ko itong tao na to, pero iba pala yung intensyon. Ang una kasing ginagawa dyan, sisilawin ka, tapos makakalimutan mo na. Pagulat ka na lang, biktima na yung anak mo, biktima na yung pamangkin mo, nabubulag na sila dahil may pera ako. Nakalimutan nila, meron pala akong dapat protektahan, may responsibilidad pala ako. Bantayan yung aking anak, kapatid ko, ng mga nakakabata. Sa edad po nila, hindi po nila na-experience na may makasama na may tatay, ganun. Tawag po sa kanya ng anak ko is Papsi po. Kasi parang tatay na rin po yung trato nila, turing nila doon. Si Alan naman po is, ang turing po niya sa mga anak ko is ganun din. Parang anak talaga niya man, kung makikita niyo rin po. Napatunayan ko po na mabait po siya, tapos pure po yung intention niya sa akin. Parang sabik po sila sa tensyon ng tatay kasi lumaki po sila nung walang ganyan. Masaya po sila, ma'am. Masaya po sila. Kasi hindi nila ma-expect na mararanasan nila yung ganyan. Yung ipinapakita mo sa bata na ikaw ay likable, ikaw ay charming, ikaw ay nasa side ng bata. Grooming in layman's term. Ito yung paghahanda sa bata bago yung aktual na pag-aabuso. It happens through bubuuin mo yung trust ng bata sa'yo. So that, pagdating ng time na talagang inaabuso mo na siya, yung bata sanay na. Hindi na siya mag-iisip na tama pa ba to? And kumbaga may misyon yung gumagawa doon. Ang pinaka-end goal mo is abusuhin yung bata. March 27 po siya binuha. Hindi na po siya inallowed na ibalik sa amin eh. Kami yung nawalan. Yung trauma. Yung abala. Diba po? Halo-halo naman eh.
3 months na. Sa ilang days yun, 90. Pag umabot na po yun ng 110, parang hirap. Yun nga lang na hindi ko siya makatabi, matulog sa isang gabi, hindi na ako mapakali. Yun pa kaya yung 90 days na nawala siya. Sa yun po, nanood po ako ng YouTube, no? Doon po ako nagkaroon ng ideya. Sabi ko, try ko kaya lumapit sa bitag para matulungan po nila ako kung anong dapat kong gawin. We start nung ma-receive namin yung case referral from the foreign counterpart. Since maraming foreign counterpart ang WCPC, isa na rito yung Australian Federal Police o AFP. Yung foreign national na sinasabi natin is meron siyang ginawang abuse dun sa ating kababayan na bata. And then, ang isa sa perpetrator niya rito sa Pilipinas ay mismo yung nanay. Ang nanay mismo ang may direct communication dun sa foreigner. And then, ang nanay mismo rin ang may direct na ginawa na pang-aabuso doon sa bata na pinadala doon sa foreigner. Abuse materials na pinost online mula sa magulang papunta doon sa foreigner perpetrator. Sumunod, merong kapalit na bibigay yung foreigner dito sa ating Pilipina na nag-abuse. Naaawa kami doon sa bata, lalo na kung nabasa namin yung mga materials. Kung hindi namin sasagipin, baka kami ang magsisi sa huli. At lagi namin nilalagay sa sarili namin, paano kung anak namin ito? Unang-una, lalo na pag ganitong mga edad, hindi po nila nauunawaan kung ano po yung mga uri ng pang-aabuso. So doon po sa case na ito, nagkaroon po ng grooming yung bata. So parang sa kanya po, parang normal lang po yun. Fatherly love, yung pinapakita po sa kanya nung alleged na abuser. Okay po, since ito pong bata natin ay matagal na nalayo sa kanyang biological father. So dumating po itong kanyang stepfather. So pinapakita niya sa bata na yung mga touch, mga kung ano man po, ay way po yun ng pagpapakita ng pagmamahal sa bata. Tapos binibilhan po siya ng mga kung ano-ano na laruan. So every time na may pinapagawa po sa kanya, pinapahilot or kung ano man po, binibigyan siya ng kung ano man na bagay. In return, dun pinapagawa sa ko. So yun po yung tinatawag nating grooming. Since as per assessment nga na kinagdak po namin, yung bata ay at risk sa kanilang bahay given nga po na ang nanay ko yung ating alleged abuser. So immediate po talaga na response doon ay protektahan yung bata at i-make sure po na siya po ay safe. Po ang alleged na abuser po nito ay ang kanyang biological mother. So it's automatic po na kuhain po namin siya for protective custody. So mini-make sure po na namin na okay yung bata. Yung way po ng pagkuha nila sa anak ko, kahit kanina mo po mami kwento hindi tama po. Kasi may magulang yan may pamilya na inuwian. Para sa amin, hindi po tama. Tama yung ginawa nila kasi sa OSAEC law o yung online sexual exploitation ng mga kabataan na batas, dapat mo ilagay kaagad sa protective custody. Kasi yung danger o yung imminent danger sa bata nandun. Pangalawa, yung interest talaga ng bata ang tinitignan natin dito. Lagi naman sa lahat ng hakbang ng isang social worker, the best interest of the child ang tinitignan natin. Yung anino lang ng danger, talagang dapat alisin mo doon yung bata kasi baka may mangyari sa kanya. In this case nga, hindi anino napakabigat na kaso ang hinaharap ng nanay at ng kanyang Australian boyfriend. In this case kasi, bagamat may magulang siya, yung magulang niya mismo ang suspect na nilapastangan yung karapatan ng batang ito. Kaya kinailangan ng Dasmariñas City Social Welfare na pumasok para tumayong protektor, magulang, nung batang na-exploit online. Wala po siyang masamang intensyon doon sa mga binibigay niya. Wala siyang hinihinging kapalit. Hindi po ako nagdududa doon sa mga bagay na pinapadala niya na baka pwede kong isipin na baka mamaya ang kapalit to. Hindi ko po siya naisip. Komportable po ako sa closeness nila ng mga bata. So wala po talaga ako nakita ang mali siya doon sa mga ginagawa niya.
Minsan, hindi naman ginalaw physical, so bakit krimen to? Wala namang mali siya o wala namang, doon tayo nagkakamali na akala nila na dahil hindi ginalaw physical yung bata, okay lang. Pero yung emotional, mental na anguish ng bata, lifetime yan na gagamutin ng mga social worker, ng mga psychometricians, ng mga child psychologists. Yan yung mas masakit gamutin eh. Yung physical, mahirap na yun, pero yun yung sugat, maaaring gumaling. Pero yung mga ganitong emotional scar dahil sa online sexual exploitation, sometimes it can cause so much anguish na years na ginagamot pa. Sa amin, sa trabaho namin, ganun talaga lagi ang defense ng magulang, lalo na kung siya ang perpetrator. Ikaw man po yung nanay na ilalayo ang anak, natural na magkakaroon siya ng defense na ba't yung kinuha yung anak ko, bakit may kasama kayo social worker. Hanggang sa pag nakuha namin yung bata o na-rescue, papaliwanag namin na maayos sa kanya. Sinasabi namin sa kanya na hindi namin ito hinuli, kundi ni-rescue. At ikaw ay, kung may pagkakasala, may karapatan kang magpaliwanag sa korte. Ako po, sa totoo, kapakanan po ng anak ko yung iniisip ko eh. Sa ngayon, ang sarili ko, hindi na po. Bawa, gusto nila akong parusahan kasi nga, sabi nila, alleged nga daw po ako. Willing po ako mamaharapin yung kaso na sinasabi nila. Basta yung custody ng anak ko, ibalik nila. Kahit hindi sa akin, tanggap ko yun, ma'am. Kaysa naman po ganito na ni isa sa pamilya ko, wala. Gusto lang namin makuha yung bata. Maharapin ko po yun na yung inano nila sa akin. Basta yung anak ko maibalik lang. Sa ganitong kaso, sa totoo lang, ako bilang babae, ang feeling namin kapag nare-rescue kami ang magulang. Lagi namin nilalagay sa sarili namin, paano kung anak namin ito? Laging ganun. Kaya sa mga magulang na magtatangka o meron pang abuso na nangyayari na ginagawa sa sarili nilang anak, akala nyo kayo lang nakakaalam. Hindi po. Nakamonitor po kayo lahat, nakamonitor po tayo sa mga kausap ninyo. So ang sa amin lang, tigilan nyo na dahil hindi rin namin kayo titigilan para ma-rescue yung mga minor na ito. Dahil lagi namin isipin yung best interest of the child. Pag nakuha ko yung anak ko, sasacrifice ko po yan si Alan. Importante po sa akin yung anak ko. Hindi ko po iisip yung sarili kong kaligayahan. Kasi ang kaligayahan ko, ma'am, yung mga anak ko. Anak, miss na kita. Sana makauwi ka na sa atin kasi hindi ako okay, anak eh. Pasensya ka na, anak. Hindi pumasok sa isip ko na ganyan ang mangyayari sa atin. Sana ibalik ka na sa amin. Ang gusto ko lang iparating sa mga magulang nung gumagawa ng ganito, darating ang panahon na mahuhuli sila. At kapag nahuli sila, hindi nila pwedeng idahilan ang kahirapan. May batas tayong sinusunod. Ang pag-aabuso sa bata, lalo na sexual, ay may kaukulang parusa. Mabigat na parusa, financial na parusa. Minsan, yung penalty ay umaabot ng life imprisonment, depende kung ilang counts. Ganon kabigat yung penalty dyan. Para sa mga magulang na gumagawa at patuloy pang gumagawa nito, sana makapag-isip-isip tayo. Dapat tayo yung nagpoprotekta sa mga anak natin, hindi tayo yung sisira pa. Walang krimen na hindi pinagbabayaran. Walang puwang sa isang lipunan katulad ng Pilipinas ang paglalapastangan, lalong-lalo na ang pang-aabuso ng mga kabataan. Maaring kayo ang magulang ng mga anak nyo, pero kapag sinaktan nyo, inabuso nyo, pinabayaan nyo, ang Estado ay may karapatan pumasok para kunin ang inyong mga anak at arugain at alagaan.